Ano ang kabutihang dulot sa atin kung tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos? Ating alamin sa pamamagitan ng Biblia. Basahin po natin ang unang Korinto 1:26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Malinaw dito sa talata, mayroong mga tinawag. Salita ho ito ni Apostol Pablo. Sino ho ba ang tumawag sa kanila? Unang Korinto 1:9. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Malinaw ho, ang Diyos ang pala ang tumawag sa kanila. Saan dinala ang mga tinawag ng Diyos? Unang Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pamamagitan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Malinaw na ang mga tinawag ng Diyos ay dinala sa iglesia ng Diyos. Katunayan, basa tayo. Si Apostol Pablo ay tinawag din, ginawa pa nga siyang apostol. Basa tayo. Unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na baging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Maliwanag. Malinaw na pati nga si Apostol Pablo ay tinawag din at dinala sa iglesia ng Diyos. Ginawa pa nga siyang apostol. Yan ang maliwanag. At ang tawag ni Apostol Pablo sa lahat ng mga tinawag ay mga kapatid. Magkakapatid sila sa loob ng iglesia ng Diyos. Diba? Yung pang maliwanag sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Malinaw ho yan. Magkakapatid sila sa iglesia ng Diyos, ng mga tinawag. Ngayon, ano ho ba ang napakabuting benepisyo ng mga tinawag ng Diyos na dinala sa iglesia ng Diyos? Mga ipinakisama sa ating Panginoong Jesucristo. Efeso 3:6, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. May bahagi pala ng pangako. Meron palang bahagi sa pangako mga hintil na tinawag. Anong pangako ba yun? Basa tayo. Unang Juan 2:25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Wow, yun naman pala ang pinangako eh. Ang ganda pala ng pangako. Ang buhay na walang hanggan. Bah. Maliban dyan, ano pa ang magandang benepisyo ng mga tinawag ng Diyos? Unang Korinto 6:2. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamali? Sa 3,
Hindi ba ganin niya nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Biruin mo, magiging tagahatol din pala ang mga tinawag. Gagawin din pala silang tagahatol. Makakasama ho kasi sila ni Kristo na hukom or tagahatol eh. Paano mangyayari na makakasama ni Kristo na hukom or tagahatol ang kanyang mga lingkod? Paano yan? Unang Tesalonica 4:17. Kung magagayay tayong nangabubuhay na nangatitira, kaya gawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayong magpakailanman. Pagbalik pala ng Panginoong Hesus ay sasalubungin siya sa hangin, sa ere ng kanyang mga alagad. Grabe, no? Ang ganda pala nun. Sa Panginoon na magpakailanman, ibig sabihin makakasama na. Ganda pala ng benepisyo ng mga tinawag ng Diyos, di ba? Ang nakakalungkot lang, marami tumanggi sa tawag ng Diyos. Basa tayo. Kawikaan 1:24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig. Iyan pong sabi ng Diyos Ama. Binaliwala ho ng iba ang tawag ng Diyos. Yung iba naman ho ay nagsitalikod, umalis, nagsipag-exit, di ba? Marami ngayon yan. Mayayabang pa sila. Ano ang mangyayari sa mga umalis at tumalikod, nagsipag-exit? Basa tayo, Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, anak ko po, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Nako, makakasama sa paghuhukom yung mga umalis, sinadya, nagsipag-exit, tumalikod sa katotohanan, naghihintay na lang sila sa paghuhukom. Kakilakilabot yan, oh. Kabangisan ng apoy nalalamon sa kanila, sa mga kaaway na yan. Pero nagsitalikod kasi, kaya kaaway na sila ng Diyos. Yan ang mangyayari sa mga taong tinawag na nasa loob na, nagsitalikod pa, umalis, nagsipag-exit. Yan ang mangyayari sa kanila. Pinakamasaklap na mangyayari sa kanilang mga buhay. Yun lang, sana po ay meron tayong natutunan. Magandang araw. Salamat po.